Madalas ko na rin nababasa sa mga komento ng mga followers ni Brother Eli na sinasabihan nilang bobo ang mga Katoliko sa Biblia. Well, hindi naman po ako nagtataka kung bakit ganyan na lang sila kung magbigay ng komento laban sa ating mga Katoliko. Dahil mismo ang kanilang tagapagturo ay ganoon din magsalita. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Napakahalaga po ng ibabahagi ko sa video ito at para na rin sagutin yung mga followers ni Brother Eli na ilang beses na nagko-komento sa page ng Pathag. Yung mga komento na nababasa ko na ipinapalabas nila na ang mga nagsasalita sa mga videos ng page na to ay walang alam sa Biblia ay hindi na po bago sa akin. Kasi kahit saan pong Facebook page na kung saan may mga debate sa relihiyon ay madalas ko na rin nababasa sa mga komento ng mga followers ni Brother Eli na sinasabihan nilang bobo ang mga Katoliko sa Biblia. Well, hindi naman po ako nagtataka kung bakit ganyan na lang sila kung magbigay ng komento laban sa ating mga Katoliko. Dahil mismo ang kanilang tagapagturo ay ganoon din magsalita. Ito, panoorin po natin sa video. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Alam nyo, marami po mga tao dito sa ating bansa na feeling nila ang gagaling na talaga nila sa Bible. Dahil memorize lang nila yung mga talata sa Biblia at nabasa nila yung Biblia ang English at Tagalog. Wala naman pong masama sa pag-memorize ng Bible pero sana iwasan po natin yung maging masyadong mayabang kung ang binabasa lang pala natin ay ang Biblia ang English at Tagalog. Sa video po ni Brother Eli ay sinasabihan niyang bobo ang mga scholars ng Catholic Church. Pero yung mga scholars ng Catholic Church ay nakakabasa ng mga ancient manuscripts katulad ng Dead Sea Scrolls at ng Septuagint. Alam po ninyo, mahilig po ako mag-aral tungkol sa Dead Sea Scrolls dahil meron po ako mga libro. Alam niyo ba na ang author nitong mga books na ito ay si Dr. Eugene Ulrich? Si Dr. Ulrich po ay isang Catholic. Si Dr. Ulrich po ay isa rin sa mga nagsalin ng New American Bible Revised Edition. Ang tanong, ang mga miyembro ba ng Ang Dating Daan at si Brother Eli Soriano ay nakapagsalin ng kahit isang Bible translation man lang? Yung kasama ni Dr. Ulrich dito sa isang book ay si Dr. Peter Flint. Siya ay isang Protestanting scholar na estudyante rin mismo ni Dr. Eugene Ulrich. Imagine, isang Protestanting scholar nagputuro pa sa isang Catholic Bible scholar. Isang para-isipan po yan. Biruin mo, sasabihan mo ng bobo ang mga scholars ng Catholic Church tapos ikaw, ni isang Bible translation, hindi ka malang nakagawa. And by the way, mahilig din po akong manood ng Itanong Mo kay Soriano. At isa sa mga videos niya ay tinatalakay niya ang mga ancient manuscripts, lalong-lalo na ang Dead Sea Scrolls. Eto, pakinggan po natin. Ayan, yan Dead Sea Scroll, manuscript din yan, nakasulat yan sa mga animal hide at saka sa mga balat ng hayop. Yan, nung matuklasan 1947. Yung Dead Sea Scroll, naisulat yan 200 years before Christ. Nandyan yung libro ni Propeta Isaiah at saka yung libro ng mga matatandang propeta sa Israel. That was written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, meron ng manuscript na natuklasan tayo. Nakalagayan sa mga jars, mga earthen jars, na-preserve siya doon sa sa desierto, doon sa malapit sa Dead Sea. Actually, yung Dead Sea Scrolls, bago pa yung panahon ni Kristo, na isulat na yun nakita noong 1947. Hindi ba yun kahanga-hangang pag-iingat ng Diyos? Kaya lang, doon sa tanong mo, yung Biblia bang hawak ko, purong-puro. Translation lang naman ito May mga pagkakamali yung mga nagtatranslate. Kaya kung meron kang duda, babalik ka dun sa mga mas matatandang Biblia. At dahil sa computer ngayon, hindi na mahirap kumonsulta ron sa Dead Sea Scrolls. Mababasa mo na sa iyong sariling libro. May kopya na ako ng Dead Sea Scrolls, photocopy pa. Napakinggan po natin na tinalakay ni Brother Eli
ang mga ancient manuscripts at isa na dito ang Dead Sea Scrolls. Ngayon, may tanong po tayo sa mga followers ni Brother Eli na lalong-lalo na yung mga nagmamagaling na magaling daw sila sa Biblia at bobo ang mga Katoliko. Dalawang tanong lang naman po at hahangaan ko kayo kapag may naibigay kayo mga videos ni Brother Eli. Unang tanong, dahil madalas banggitin ni Brother Eli ang Dead Sea Scrolls, meron ba kayong videos na maipapakita na nagbabasa si Brother Eli ng text ng Dead Sea Scrolls? Pangalawang tanong, dahil sinabi ni Brother Eli na kung meron kang duda, ay babalik ka doon sa mga matatandang Biblia. May mga videos ba kayong maipapakita na tinatalakay ni Brother Eli ang textual criticisms at tinatalakay niya ang tungkol sa textual variants ng mga ancient manuscripts kasama ang Dead Sea Scrolls? Sana po ay maipakita ninyo sa amin ang mga videos na ito. Kung totoong bobo ang mga Katoliko sa Biblia, bakit may mga Katolikong nakakabasa ng ancient manuscripts kagaya ng Dead Sea Scrolls? At kung totoong matalino si Brother Eli Soriano, ay bakit hindi man lang niya magawang basahin ang Dead Sea Scrolls? Yun ang Greek text ng Matthew chapter 1 verse 1, ay mali ang kanyang pagbasa. Ito, panoorin po natin. Basahin natin yung Mateo 1:1 sa Greek, kapatid na Daniel. Biblos, Geneseos, Yesu, Kristo, Uyo David, Uyo Abraham. Biblios, Geneseos, Yesu Kristo, wayo David, wayo Abraham. Ayun. Napanood po natin. Yung Greek word ng salitang son, na kung basahin ay huyu, ay binasa ni Brother Eli na wayo. Sa mga followers po ni Brother Eli na mahilig mga atake sa aming mga Katoliko, kung gusto po ninyo kaming sagutin, ay sagutin po ninyo yung dalawa ko pong tanong. At paalala lang, ito po ay hindi tungkol sa mga ribulto at paulit-ulit na panalangin ha. Baka mamaya ang ikokomento ninyo ay tungkol na naman sa mga ribulto at paulit-ulit na panalangin. Sa mga kababayan po nating mga Katoliko, wag po sana tayo magpapa-apekto sa mga atake ng mga followers ni Brother Eli laban sa atin. Manatili po tayo maging matatag sa ating pananampalataya. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.